Patuloy ang evacuation sa palibot ng Mount Canlaon kung saan mahigit 12,000 katao ang apektado. Tiniyak ng PNP, DILG at DSWD ang kaligtasan at tulong para sa mga inilikas. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Tumutulong na rin ang Philippine National Police o PNP sa pagpapatupad ng evacuation sa mga residenteng nakatira sa paanan ng Bulkang Canlaon. Sabi ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, umaabot na sa 24 na barangay ang apektado ng bulkan. 4 dito ang directly affected ng pagsabog. Halos 4,000 pamilya ang inilikas o mahigit 12,000 individual. Doon po sa mga affected areas, pagka evacuate na po sila, sir, may iiwan po tayo ng mga pulis po doon to make sure na hindi sila babalik doon sa mga critical areas po para maiwasan po yung anumang insidente na babalik po sila at biglang pumutok po ulit. This time mas malakas, mas mahihirapan po tayo. Nasa 400 na pulis ang nakadeploy at may naka-standby na rin mula sa ibang units na maring ipadala kung kinakailangan. Ang DILG agad ipinag-utos sa mga local government unit o LGU ang pagpapalikas sa mga residente na nakatira sa 4 hanggang 6 km permanent danger zone. Partikular na pinatututukan ang paglikas ng mga nasa vulnerable sector na kinabibilangan ng buntis, bata, matatanda at mga may kapansanan. Kasabay nito ay ipinag-utos din ni DILG Secretary John Vic Remulla na agad mamahagi ng food at non-food items maging ang mga personal protective equipment. Dapat din daw ay may naka-standby na critical teams tulad ng search and rescue, evacuation at medical services para agarang deployment sa mga high-risk areas. Binibigyan na ng DILG ng kapangyarihan ang mga local chief executives na magdeklara ng state of calamity, suspension of classes, trabaho at iba pa kung kakailanganin. Samantala, tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng kanilang kagawaran sa lahat ng mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Inihayag yan ng kalihim sa kanyang pag-iikot kahapon sa Negros Island para alamin ang sitwasyon at pangangailangan ng mga apektadong residente. Ayon kay Gatchalian, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabibigyan ng pagkain, malinis na tubig at iba pang pangangailangan ang mga inilikas na pamilya. Patuloy din ang pakikipagtulungan ng DSWD sa local government units para matiyak ang maayos na kalagayan ng ating mga kababayan sa evacuation centers. Dumating na sa La Castellana sa Negros Occidental ang Mobile Command Center ng DSWD Western Visayas na inaasahang magpapabilis pa sa serbisyo sa mga apektadong pamilya. Ang Mobile Command Center ng DSWD Central Visayas ang ipinadala naman sa Canlaon City. Bukod sa advanced communication technology nito, kaya ng MCC na mag-supply ng kuryente at internet connection sa mga residente. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.